Pasensya na po, ma'am, but your card has been declined. Zero balance na po ito. Ang boses ng cashier sa billing counter ng ospital ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito maaari. Sinubukan kong ayusin ang pagkakatayo ko kahit nangangatog ang aking mga tuhod. Sa labas ng salaming pintuan, naririnig ko ang lagitik ng ulan, pero sa loob ng dibdib ko, may mas malakas na bagyong namumuo. Pakiswipe uli, miss. Baka nag-error lang ang machine. Hindi pwedeng zero balance yan. Iyan ang medical fund ng anak ko para sa operasyon niya bukas, pakiusap ko. Halos magmakaawa ang tono ng boses ko, habang ang kamay ko ay nanginginig na iniabot muli ang card. Ngumiti ng tipid ang cashier, isang ngiting puno ng awa na mas lalong nakainsulto sa akin. Muli niyang sinubukan, pero ang pulang ilaw sa terminal ay tila nanunuya. Ma'am, decline talaga. 800 pesos na lang po ang laman nito. 800 pesos. Ang 8 milyong pisong pinag-ipunan namin ni Rico sa loob ng 5 taon para sa pangalawang operasyon sa puso ni Mika. Naglaho na parang bula. At sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Isang notification mula sa bank app ko na nakalink sa aming joint account. Isang withdrawal transaction sa isang sikat na jewelry shop sa Makati. 1 million pesos. Napahawak ako sa counter para hindi ako matumba, habang ang anak ko ay nahihirapang huminga sa loob ng ICU, habang ako ay namomroblema kung paano babayaran ang down payment para sa operasyon niya. Ang asawa ko ay naglalustay ng pera sa brilyante. Naglakad ako palayo sa counter, parang isang anino na nawalan ng direksyon. Tinawagan ko si Rico. 1, 2, 3 beses. Sa pang-apat na subok, sumagot siya. Hello, Lena? Bakit ba tawag ka ng tawag? Nasa meeting ako para sa Tagaytay project, di ba? Ang boses niya ay iritado, malamig, at walang bakas ng pag-aalala. Rico, nasaan ang pera? Bakit declined ang card ko sa ospital? Sabi mo inihanda mo na ang pambayad para bukas, tanong ko. Pilit na pinatitibay ang aking boses sa gitna ng hikbi. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Lena, please, huwag kang paranoid. Inilipat ko lang ang funds para sa isang emergency investment. Lalago yan, babalik din agad bago matapos ang linggo. Kausapin mo muna ang management ng ospital. Humingi ka ng extension. Isang gabi lang naman. Emergency investment, Rico, bukas ang operasyon ni Mika. Isang gabi? Ang sabi ng doktor, hindi na pwedeng ipagpaliban ito dahil lumalaki na ang butas sa puso niya. At anong investment ang binibili sa jewelry shop? Natahimik ang kabilang linya. Sandaling nabalot ng tensyon ang pagitan namin bago siya muling nagsalita. Mas matigas na ang tono. Huwag mo akong questionin sa negosyo, Lena. Palamunin ka lang sa bahay, wala kang alam sa pagpapalago ng pera. Gawin mo na lang ang tungkulin mo bilang ina at asikasuhin mo si Mika. Bye. Pinatayan niya ako ng telepono, palamunin. Ang salitang iyon ay parang sampal na nagpula sa aking pisngi. Nakalimutan na ba niya? Nakalimutan na ba ni Rico na ako ang dating top analyst sa bangko? Na ibinenta ko ang lupang pamana ng tatay ko para maging puhunan sa kumpanya niya. Na 18 taon akong nagsakripisyo, iniwan ang karera ko para lang maging anino niya habang siya ay umaakyat sa tuktok. Hindi ako sumuko. Pumunta ako sa opisina niya sa Makati pero sabi ng security, maaga raw umalis ang mga boss. Dumiretso ako sa bahay namin, umaasang makikita ko siya roon para magpaliwanag. Pero ang nadatnan ko lang ay ang katahimikan ng aming mansyon at si Doña Pilar, ang biyenan ko, na prenteng nakaupo sa sala habang nagbabasa ng magazine. Oh, bakit ka nandito? Akala ko ba ay nasa ospital ka kasama ang sakiting bata na yan? Taas kilay na tanong ni Doña Pilar. Nasaan si Rico, ma? Kailangan ko siyang makausap tungkol sa pera ni Mika. Tumawa ng mapait ang matanda. Pera? Lena? Huwag kang masyadong gahaman. Ang anak ko ang nagtatrabaho. Siya ang may karapatang magdesisyon kung saan dadalhin ang pera. Siguro ay napagod na rin siyang magtapon ng milyon-milyon sa isang batang, hindi naman sigurado kung gagaling. Dapat ay nagpapasalamat ka, dahil pinapatira ka pa rin namin dito, kahit wala kang silbi. Hindi ko na sinagot ang biyenan ko. Alam kong wala akong mapapala sa kanya. Umakyat ako sa aming kwarto para kumuha ng ilang gamit ni Mika. Doon, sa ilalim ng kama, nakita ko ang coat ni Rico na ginamit niya kaninang umaga. May nahulog na maliit na papel mula sa bulsa nito. Isang resibo.
1 million pesos para sa isang diamond necklace. Pero hindi ang presyo ang bumasag sa huli kong piraso ng pag-asa, kundi ang pangalan ng receiver na nakasulat sa delivery address. Micaela Mica Rosales. Rosales, hindi Villarreal, at ang address ay sa isang luxury condominium sa Bonifacio Global City. Halos hindi ako makahinga. Mika? Ipinangalan niya ang anak niya sa labas sa pangalan ng anak namin. Ang pangalang kinuha namin mula sa yumaong tatay ko, ibinigay niya sa anak ng ibang babae. Doon ko natanto ang lahat. Ang mga gabing light siyang umuwi, ang mga biglaang business trip, ang lamig ng kanyang pakikitungo, lahat ay bahagi ng isang malaking panlilinlang. Ninanakawan niya kami ni Mika, hindi lang ng pera, kundi ng hinaharap. Habang nakatayo ako sa gitna ng madilim naming kwarto, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang Lenan na nakikita ko ay pagod, gulo-gulo ang buhok, at puno ng luha ang mga mata. Pero sa kailaliman ng mga matang iyon, may isang bagong apoy na nagsimulang mag-alab. Hindi ako pwedeng umiyak lang. Kung hahayaan ko silang tapakan ako, mamamatay ang anak ko. Kinuha ko ang aking lumang notebook kung saan ko itinatala ang lahat ng galaw ng aming kumpanya simula pa noong una. Bilang asawa at dating partner ni Rico, alam ko ang bawat butas, bawat pirma, at bawat sikretong itinago niya sa ilalim ng mga legal na dokumento. Akala niya ay palamunin lang ako. Akala niya ay nakalimutan ko na kung paano magkwenta. Lumabas ako ng bahay bitbit ang resibong iyon. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa BGC. Kahit bumubuhos ang malakas na ulan, hindi lumabo ang paningin ko. Alam ko na ngayon kung saan siya hahanapin. Pagdating ko sa tapat ng kondominium, tumingala ako sa naglalakihang mga floor nito. Sa Unit 24B, nakita ko ang anino ng isang lalaki at isang babaeng magkayakap sa tapat ng bintana. Kahit malayo, kilala ko ang tindig na iyon. Kay Rico iyon. Hinawakan ko ang aking dibdib. Dinarama ang bawat pintig nito na puno ng galit at determinasyon. Para sa puso ni Mika, na unti-unting nanghihina, kailangang maging matigas ang puso ko. Kinuha ko ang cellphone ko at muling tinawagan si Rico. Nakita ko sa itaas ang paghiwalay ng dalawang anino. Sinagot niya ang tawag. Lena, sabi ko, di ba huwag mo akong guguluhin? Bulyaw niya. Rico, nasaan ka? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig na ng yelo. Nasa Tagaytay ako sa site. Maingay dito, mamaya na tayo mag-usap. Tumingin ako sa bintana ng 24B. Nakita ko si Rico na lumabas sa balcony para makipag-usap. Habang ang isang batang babae na mukhang 4 na taong gulang ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay may suot na pamilyar na pendant, isang brilyanteng hugis puso. Tagaytay, nakakapagtaka naman Rico, sabi ko habang dahan-dahang lumalabas ng kotse at naglalakad patungo sa lobby ng building. Kasi ako, nandito ako sa tapat ng unit mo sa BGC at nakikita kita mula dito sa baba. Natahimik ang kabilang linya. Nakita ko ang pagtigas ng katawan ni Rico sa balcony. Dahan-dahan siyang sumilip sa ibaba. Ang aming mga mata, kahit magkalayo, ay tila nagtagpo sa gitna ng kadiliman at ulan. Lena, makinig ka. Hindi na ako makikinig, Rico. Tapos na ang panahon ng pakikinig ko sa mga kasinungalingan mo, putol ko sa kanya. Ngayon, ikaw ang makinig. Ang 8 milyong kinuha mo sa anak ko, ibabalik mo yan. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong bago sumikat ang araw bukas, wala ka ng kumpanyang babalikan. Wala ka ng pangalang ipagmamalaki. At higit sa lahat, wala ka ng asawang lolokohin. Pinatayan ko siya ng telepono. Pumasok ako sa lobby at hinarap ang receptionist. Good evening, I'm Elena Salvador Villarreal, the legal owner of Unit 24B. I lost my key, pakibuksan ang pinto ko. Ngayon din. Sa bawat hakbang ko patungo sa elevator, nararamdaman ko ang pagbigat ng bawat segundong lumilipas. Alam kong ito na ang simula ng giyera. Ninakawan nila ako ng lahat. Pero ang hindi nila alam, sa pagkuha nila sa lahat ng mayroon ako, tinanggalan din nila ako ng dahilan para matakot. Ngayong gabi, ang palamuning asawa ay magiging pinakamatinding kalaban ni Rico Villarreal. Bumukas ang pinto ng Unit 24B na parang isang huling hatol sa 18 taon ng aking katapatan. Paghakbang ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling vanilla scent, isang pabango na hinding-hindi ko makakalimutan dahil iyon ang amoy na laging dala ni Rico tuwing uuwi siya ng madaling araw.
ngunit hindi ang amoy ang nagpatigil sa paghinga ko, kundi ang nakita ko sa sala. Naroon si Rico, nakatayo sa gitna ng silid, suot ang kanyang puting polo na lukot na ang manggas. Sa likod niya, isang babaeng mas bata sa akin ng 10 taon, si Bianca Rosales, ay nakatayo habang mahigpit na nakayakap sa isang batang babae. Ang bata ay may suot na silk pajamas at hawak ang isang mamahaling manika na kailanman ay hindi ko nagawang bilhin para kay Mika. Dahil laging sinasabi ni Rico na kailangan naming magtipid para sa ospital. Lena, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Ang boses ni Rico ay puno ng awtoridad. Tila siya ang biktima ng panghihimasok na ito. Paano ako nakapasok? Rico, asawa mo ako. Nakalimutan mo na ba? Kahit ilang kondo pa ang bilhin mo para sa mga babae mo, ang pangalan ko pa rin ang nakasulat sa bawat dokumento ng yaman mo. Sagot ko. Pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses, kahit na ang puso ko ay tila dinidikdik sa sakit. Huminga ng malalim si Rico at dahan-dahang lumapit sa akin. Umuwi ka na, Lena. Huwag mo kaming gawa ng eksena rito sa harap ng bata. Nakikita mo namang natatakot ang anak ko. Anak mo, napatawa ako ng mapait. Isang tawang nauwi sa gumaralgal na hikbi. Anak mo, at paano si Mika, Rico? Ang anak nating nasa ospital. Ang anak mong nahihirapang huminga habang ikaw ay nagpapakasaya rito sa piling ng ibang pamilya. Iyan bang batang yan ang pinalitan mo sa pwesto ni Mika? Iyan ba ang dahilan kung bakit ninakaw mo ang pera para sa operasyon ng anak mo? Sumingit si Bianca, ang kanyang boses ay malambot pero puno ng lason. Ma'am Lena, intindihin niyo naman po si Rico. Hindi niya ginusto ito, pero kailangan din po ng suporta ng anak ko. Hindi lang naman po si Mika ang anak niya. Tiningnan ko si Bianca mula ulo hanggang paa. Huwag mo akong kausapin, Bianca. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang marumi mong bibig. Lena, tama na, sigaw ni Rico. Sabay hablot sa braso ko. Huwag mong idadamay si Bianca rito. Siya ang nandito tuwing stress ako sa trabaho. Habang ikaw, wala kang ginawa kundi magreklamo tungkol sa bills at sa sakit ni Mika. Nakakapagod ka na, Lena. Ang pagiging asawa mo ay parang isang mabigat na krus na pilit kong pinapasan. Nabigla ako sa narinig ko, ang sakripisyo ko, ang pag-aalaga ko sa anak naming may sakit. Ang pag-iwan ko sa pangarap ko para suportahan siya. Lahat ng iyon ay mabigat na krus lang pala para sa kanya. Tinabig ko ang kamay niya. Mabigat na krus? Rico, naging matagumpay ka dahil sa akin. Ako ang nag-ayos ng accounting mo. Ako ang kumuha ng mga investors mo. Ako ang nagbenta ng lupa ko para lang may maipuhunan ka sa Villarreal Prime. Ngayong nasa itaas ka na, sasabihin mong nakakapagod ako. Iyon na nga ang problema, Lena, malamig niyang sagot, habang inaayos ang kanyang kwelyo. Masyado kang matalino, masyado kang maraming alam. Tuwing titingnan kita, naaalala ko lang na utang ko sa'yo ang lahat. At ayaw ng isang lalaking tulad ko na maging utangan ng loob ang sarili niyang asawa. Si Bianca, kailangan niya ako. Ikaw, kaya mo ang sarili mo. Kaya ko ang sarili ko, pero hindi kaya ni Mika ang mawala ng pondo para sa operasyon niya bukas. Rico, ibigay mo sa akin ang pera. Iyan lang ang hinihingi ko. Pagkatapos nito, hinding-hindi mo na kami makikita. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico. Isang ngiting hindi ko kailanman nakakita sa loob ng 18 taon. Walang pera, Lena, dahil ang perang hinahanap mo, na-invest ko na sa pangalan ni Bianca at sa bagong project ko sa Tagaytay. At tungkol sa operasyon ni Mika. Baka ito na ang senyales na dapat na nating bitawan ng bata. Masyado na siyang magastos at sa tingin ko, mas mabuting hayaan na lang natin siyang magpahinga. Parang tumigil ang mundo ko. Ang sariling ama ni Mika, ang taong dapat na magpoprotekta sa kanya, ay handa siyang patayin sa pamamagitan ng pagpapabaya dahil lang sa pera. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rico. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Hayop ka, Rico. Hindi mo deserve na tawaging ama, sigaw ko. Ngunit bago pa ako makasuntok muli, tinulak ako ni Rico ng malakas kaya napaupo ako sa sahig. Umalis ka na rito, Lena, at huwag mo na akong bantaan. Dahil bukas, ipapa-freeze ko ang lahat ng joint accounts natin. Ipapahila ko rin ang sasakyang gamit mo at ipapabenta ko ang bahay natin. Dahil nakapangalan yun sa kumpanya ko. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, humanap ka ng sarili mong pera. Palamunin ka lang naman, di ba?
Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot nang wala ako. Hinila niya ako palabas ng unit at marahas na isinara ang pinto. Nanatili akong nakaupo sa malamig na sahig ng hallway, habang ang tunog ng pag-iyak ng bata sa loob at ang tawa ni Bianca ay tila nanunuya sa aking pagkatao. Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan, pero tuyo na ang aking mga mata. Wala nang luha para sa isang halimaw na tulad ni Rico. Bumalik ako sa ospital ng madaling araw na. Pagpasok ko sa ICU hallway, sinalubong ako ng doktor ni Mika na may seryosong mukha. Mrs. Villarreal, kailangan na po nating isettle ang down payment bago mag-alas 8 ng umaga. Kung hindi po, mawawala ang slot ni Mika para sa operating room. At baka hindi na kayanin ng puso niya ang maghintay pa ng isa pang linggo. Tiningnan ko ang relo ko. Alas 4 na ng madaling araw, 4 na oras na lang ang natitira sa akin para makahanap ng milyon-milyong piso na kinuha ng asawa ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang huling contact sa listahan ko. Hindi si Rico, hindi ang biyenan ko, kundi si Isa, ang kaisa-isang kaibigang pinagkakatiwalaan ko. Si Isa na accountant ni Rico. Isa, kailangan ko ng tulong mo, bulong ko sa telepono pagkasagot niya. Kailangan nating buksan ang main server ng kumpanya, ngayon din. Lena, anong nangyayari? Alam mo namang delikado ang hinihingi mo. Kapag nalaman ni Rico, mawawalan ako ng trabaho, bakas ang kaba sa boses ni Isa. Mawawalan ako ng anak, Isa. Ninakawan ako ni Rico, ninakawan niya si Mika. Ikaw lang ang tanging paraan para mabawi ko ang kahit maliit na bahagi ng dapat ay para sa anak ko. Natahimik si Isa sa kabilang linya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang taon para sa akin. Sige, Lena. Magkita tayo sa opisina sa loob ng 30 minuto. Pero mag-ingat ka. Nag-deploy si Rico ng mga bagong security guards kagabi lang. Parang alam niyang pupunta ka. Pinatayan ko ang telepono at tumingin sa glass window ng ICU. Doon, nakita ko si Mika. Maliit, maputla at nakakabit sa mga makina. Ang kanyang maliit na dibdib ay pilit na bumabangon at lumulubog, lumalaban para sa bawat hininga. Mika, pangako ng nanay, hindi ka mawawala, bulong ko habang hinahawakan ang salamin. Kukunin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Kahit na kailangan kong sunugin ang mundong itinayo ng papa mo. Naglakad ako palabas ng ospital patungo sa opisina ni Rico. Ang ulan ay tumitila na, pero ang dilim ng umaga ay tila mas lalong naging mabigat. Alam ko na ang gagawin ko ay isang sugal, pero sa labang ito, wala na akong balak magpatalo. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng gusali ng Villarreal Prime Development. Pero mas malamig ang pawis na namumuo sa aking noo habang hinihintay ko si Isa sa gilid ng fire exit. Alas 4:30 na ng madaling araw. Ang bawat segundo ay tila isang malakas na hampas ng martilyo sa aking dibdib. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang anino. Si Isa, balot na balot ng jacket at patingin-tingin sa paligid. Lena, halika na, bilis. Naka-off ang CCTV sa lobby sa loob ng 10 minuto. Dahil sa maintenance schedule. Iyon lang ang window natin, bulong niya habang hinihila ako pumasok. Mabilis kaming umakyat sa ika-10 palapag, sa accounting department. Ang opisina na dati ay parang pangalawang tahanan ko na rin. Dito ko binuo ang mga unang financial projections ni Rico. Dito ko pinuyat ang gabi para lang masiguradong walang butas ang mga kontrata niya. Pagpasok namin sa cubicle ni Isa, mabilis niyang binuksan ang kanyang computer. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype ng password. Isa, kailangan ko ang mga transfer records mula sa joint account namin patungo sa mga shell companies na binanggit mo noong nakaraang buwan. At ang resibo para sa Tagaytay project, sabi ko habang nakatitig sa monitor. Natahimik si Isa. Lena, sigurado ka ba rito? Kapag nalaman ni Rico na nakialam tayo sa main server, hindi lang ako ang mawawalan ng lisensya. Baka ipakulong niya tayo. Wala na akong pakialam, Isa. Ang pera ni Mika ang nakataya rito. 8 million pesos. Alam kong hindi yun naglaho ng ganun lang. Alam kong inilipat ni Rico yun para hindi ko mahawakan sa oras na mag-file siya ng annulment. Huminga ng malalim si Isa at nagsimulang mag-search sa database. Lumabas ang mga folder. Project Tagaytay, Villarreal Holdings, BR Trust Fund. BR Trust Fund, tanong ko. Ang aking dugo ay muling kumulo. BR Bianca Rosales. Buksan mo yan, Isa, utos ko.
Habang iniskan namin ang mga dokumento, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Ang mga pirma sa bawat fund transfer. Hindi lang pirma ni Rico ang nandoon. Bilang CFO, kailangan ng countersign ng accounting head para sa mga malalaking transaksyon. Nanlamig ang buong katawan ko. Tiningnan ko ang pangalan sa ilalim ng bawat pirma. Marisa Domingo, si Isa. Dahan-dahan akong lumingon sa kaibigan ko. Ang mukha ni Isa ay kasing putla na ng papel. Hindi siya makatingin sa akin. Ang mga kamay niya na nasa ibabaw ng keyboard ay nagsimulang mangatal. Isa, ano ito? Mahina akong tanong. Ang boses ko ay puno ng kawalan ng paniniwala. Bakit ang pangalan mo ang nandoon? Bakit ikaw ang nag-approve sa paglilipat ng pera ni Mika papunta sa account ng kabit ni Rico? Lena, makinig ka? Hindi ganon yon? Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kaibigan kita, Isa. Ikaw ang kasama ko noong isinilang ko si Mika. Ikaw ang hiningan ko ng payo noong nagsisimula ng maglamig si Rico. Alam mo kung gaano kahalaga ang perang yon para sa operasyon ng anak ko. Sigaw ko. Hindi ko na inisip kung may makakarinig sa amin. Biglang bumagsak si Isa mula sa kanyang upuan at lumuhod sa harap ko. Humahagulgol siya habang nakahawak sa laylayan ng aking damit. Patawarin mo ako, Lena. Patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Rico. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, sisibakin niya ako at sisiguraduhin niyang wala nang tatanggap sa aking kumpanya kahit kailan. Alam mong kailangan ko ang trabahong ito para sa dialysis ng anak ko. Napabitaw ako sa kanya. Ang sakit na naramdaman ko sa pagtataksil ni Rico ay walang-wala sa sakit na dulot ng pagkakanulo ng kaisa-isa kong kaibigan. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa kanila para saksakin ako sa likod. Dahil sa anak mo, kinalimutan mo ang anak ko. Ibinenta mo ang buhay ni Mika para sa trabaho mo, tanong ko. Ang bawat salita ay parang lason sa aking dila. Bibigyan kita ng kopya ng lahat, Lena. Lahat ng kailangan mo para madiin si Rico, ibibigay ko. Pero please, huwag mo akong isasama sa demanda. Maawa ka sa anak ko, pagmamakaawa niya. Ibigay mo sa akin ang admin password ng main server, sabi ko, nang walang emosyon. Kailangan kong i-freeze ang transfer na gagawin ni Rico sa 8:00 ng umaga. Iyon lang ang paraan para mabawi ko ang down payment para sa operasyon bukas. Natigilan si Isa. Umiling siya ng marahan habang umiiyak. Hindi ko magagawa yun, Lina. Ang password, pinalitan ni Rico kagabi bago siya umalis. Siya lang ang may hawak ng master key ngayon. Ang access ko ay hanggang view lang. Hindi na ako pwedeng mag-edit o mag-block ng transaksyon. Sinubukan kong itulak ang keyboard pero wala akong magawa. Ang system ay nakalock. Ang bitag ni Rico ay perpekto. Alam niyang susubukan ko ito. Hayop ka, Rico? Bulong ko sa gitna ng kadiliman ng opisina. Maya-maya, narinig namin ang tunog ng elevator. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa hallway ay tumambad sa amin. Naroon si Rico kasama ang 3 security guards. Nakapamulsa siya, may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Ang aga mo namang pumasok, Isa. At may kasama ka pa palang palamunin, biro ni Rico, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa amin. Tiningnan ni Rico si Isa na nakaluhod pa rin. Salamat sa pagtawag sa akin, Isa. Tama ang hinala ko, hindi mo talaga ako kayang talikuran kapalit ng karir mo. Nanlaki ang aking mga mata. Tiningnan ko si Isa. Tinawagan niya si Rico, ipinain niya ako rito. Lena, patawad. Kailangan ko lang protektahan ang sarili ko. Bulong ni Isa habang tumatayo at lumilipat sa likod ni Rico. Napakapit ako sa lamesa. Pakiramdam ko ay umiikot ang mundo. Ang lahat ng taong pinahalagahan ko ay isa-isang naglaho at naging kalaban. Akala mo ba ay ganoon ako kadaling talunin, Lena? Sabi ni Rico habang lumalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pangahamak. Sa mundong ito, ang pera at kapangyarihan ng batas. At sa kasamaang palad para sa'yo, wala ka ng dalawang yan. Iligtas mo ang anak mo, Rico. Iyon lang ang hinihingi ko. Kunin mo na ang lahat, basta itira mo ang pambayad sa ospital. Pakiusap ko, nilunok ko ang huli kong piraso ng pride. Tumawa si Rico, isang tawang nakakangilabot. Huli na, Lena, ang transaksyon ay pumasok na sa international account ni Bianca sa Singapore. 5 minuto lang ang nakalilipas. Wala na tayong pag-uusapan. Lumingon siya sa mga guards. Ilabas ang babaeng yan at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa gusaling ito
Simula ngayon, si Elena Salvador ay isang estranghero na sa buhay ko. Kinaladkad ako ng mga guards palabas. Habang hinihila ako, nakita ko si Isa na nakayuko, hindi makatingin sa akin, at si Rico nakatayo sa tapat ng kanyang salaming bintana. Tila hari na pinagmamasdan ang kanyang kaharian. Itinapon nila ako sa labas, sa gitna ng basang semento ng kalsada. Ang ulan ay muling bumuhos, tila nakikiramay sa aking pagkawasak. Wala na ang pera, wala na ang kaibigan, wala na ang oras. Tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng galos. Sa puntong ito, ang isang ordinaryong babae ay susuko na. Pero hindi ako ordinaryong babae. Ako ang babaeng ninakawan ng lahat, at ang taong wala nang mawawala ang siyang pinakamapanganib na kalaban. Kinuha ko ang aking cellphone at denial ang isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang numerong mula sa aking nakaraan sa Batangas. Nanay, uuwi po ako, hikbi ko sa telepono. Uuwi po kami ni Mika. Dito nagtapos ang laban ko sa Makati. Pero sa Batangas, doon magsisimula ang tunay na impyerno para kay Rico Villarreal. Hindi pa sumisikat ang araw nang bumalik ako sa aming mansyon sa Forbes Park, pero sinalubong ako ng isang tanawing mas lalong nagpadurog sa aking pagkatao. Sa labas ng gate, nakatambak ang ilang maleta at mga plastic na bag. Ang mga gamit ko, ang mga laruan ni Mika, ang mga alaala ng 18 taon, itinuring na basura at itinapon sa kalsada. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ko sa gwardya na pilit iniiwas ang tingin sa akin. Utos pa ni Sir Rico, ma'am. Wala na raw po kayong karapatang pumasok. Ang sabi po ni Doña Pilar, tapos na ang oras ninyo rito. Sagot ng gwardya sa mahinang boses. Bumukas ang bintana sa ikalawang palapag. Nakita ko roon si Doña Pilar, nakasuot ng kanyang mamahaling silk robe, habang humihigop ng tsaa. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito, Lena. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Wala kang dalang anuman nang pumasok ka sa pamilyang ito, kaya wala ka ring karapatang maglabas ng anuman na binili gamit ang pera ng anak ko. Pera ng anak nyo, ma, alam nyo kung gaano ako nagtrabaho para sa kumpanyang iyan. Trabaho? Ang tawag doon ay obligasyon ng isang asawa. At dahil hindi mo na asawa si Rico, wala ka ng silbi rito. Umalis ka na bago ko patawagan ng mga pulis para ipakaladkad ka sa barangay. Malamig na sagot ng matanda bago marahas na isinara ang bintana. Wala akong magawa. Wala akong pera para sa abogado. Wala akong sasakyan dahil kinuha na rin ni Rico ang susi. At higit sa lahat, kailangan kong balikan ang anak ko sa ospital. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamot ni Mika at ilang pirasong damit, sumakay ako sa jeep at pagkatapos ay sa bus patungong Batangas. Habang nakadungaw sa bintana ng bus, yakap-yakap ang aking sarili. Hindi ko mapigilang isipin kung paano ako umabot sa puntong ito. Mula sa pagiging asawa ng isang bilyonaryo, ngayon ay wala akong matulugan. Pagdating ko sa aming barangay sa Batangas, tila huminto ang oras. Ang amoy ng tuyong dahon at ang sariwang hangin ay hindi nagbago, pero ang tingin ng mga tao ay iba na. Ay, si Lena ba yan? Ang balita ko ay pinalayas ng asawa, rinig kong bulong ni Aling Marites sa tindahan ng sari-sari. Akala ko ba ay reyna na iyan sa Manila? Bakit mukhang gusgusin at nag-aabang lang ng tricycle? Susog naman ng isa pa. Yumuko ako, ang hiya ay parang isang mabigat na pison na dumudurog sa aking dibdib. Sa probinsya, ang paghihiwalay ng mag-asawa ay itinuturing na isang malaking kabiguan, lalo na kung ang babae ang nauwing walang-wala. Narating ko ang maliit na bahay ng aking ina. Gawa ito sa lumang kahoy at may bubong na yero na may mga kalawang na, pero ito lang ang tanging lugar sa mundo na tumanggap sa akin nang walang tanong. Nay, tawag ko habang nakatayo sa tapat ng pintuan. Lumabas ang aking nanay, si Aling Cora. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot mula sa mga tao ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at puno ng pagmamahal. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nanumbat. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Alam ko na, anak, nabalitaan ko na ang nangyari sa Makati. Nay, patawad po. Akala ko ay mabibigyan ko kayo ng marangyang buhay. Akala ko ay ligtas na kami ni Mika, hikbi ko sa kanyang balikat. Humiwalay siya sa yakap at pinunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang magaspang na palad. Pumasok ka na.
may bagong luto akong bibingka. Iyan ang paborito mo, di ba? Tuwing pakiramdam mo ay talunan ka, iyan ang nagpapangiti sa'yo. Umupo ako sa maliit naming hapagkainan. Inihain ni nanay ang mainit na bibingka na nakabalot pa sa dahon ng saging. Ang tamis ng asukal at ang alat ng itlog na maalat ay tila isang yakap sa aking nagdurugong puso. Hindi ka talunan, Lena, sabi ni nanay habang tinitingnan ako. Ang pagbabalik sa pinagmulan ay hindi pagkatalo, iyan ay paghahanda para sa mas malaking laban. Ang kawayan, kailangang yumuko sa hangin para hindi mabali. Pero kapag natapos ang bagyo, ito ang unang tumatayo ng matuwid. Pero paano si Mika, Nay? Wala akong pambayad sa operasyon niya. Kinuha ni Rico ang lahat. May paraan lagi ang Diyos, anak. Magtulungan tayo. Magluto tayo ng mga kakanin, ibenta natin sa palengke. Ipunin natin ang bawat sentimo. Ang mahalaga, narito ka na. Sandaling gumaan ang pakiramdam ko. Pero ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag. Isang mabilis na busina ng motor ang narinig sa labas. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang tumigil sa tapat ng aming bakod. Para kay Elena Salvador Villarreal po, sigaw ng lalaki. Lumabas ako at tinanggap ang isang makapal na sobre. Pagbukas ko, ang aking mga kamay ay muling nanginig. Hindi ito tulong, hindi ito pera. Isa itong subpena mula sa korte. Anong nakasulat, anak? Tanong ni nanay na nakasunod na pala sa akin. Nanginig ang labi ko habang binabasa ang mga kataga. Kinasuhan ako ni Rico, Nay. Humihingi siya ng full custody kay Mika. Ang sabi rito, hindi ko raw kayang alagaan ang anak ko dahil wala akong trabaho at may sakit daw ako sa isip. Ginamit niya ang record ng doktor na binayaran niya para palabasing baliw ako. Napaupo ako sa kawayang upuan sa aming beranda. Hindi pa man ako nakakapagsimulang tumayo. Sinisipa na muli ako ni Rico pababa. Gusto niyang kunin si Mika para tuluyan na akong mawalan ng dahilan para lumaban. Hindi lang pera ang ninakaw niya sa akin, Nay, bulong ko. Habang unti-unting napapalitan ng puot ang aking takot. Gusto niya ring nakawin ang karapatan ko bilang ina. Tumingin ako sa malawak na bukirin ng Batangas. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak muli. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong puwang para umiyak. Gusto mo ng gyera, Rico? Ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo, sabi ko sa hangin. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. Hinding-hindi. 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Sa Makati, ang ganitong oras ay ang sandali kung kailan madalas ay hinihintay ko pa ang pag-uwi ni Rico mula sa business dinner. Pero dito sa Batangas, ang 3:00 ay hudyat ng simula ng totoong kayod. Naririnig ko ang mahinang paggiling ng bigas sa kusina. Paglabas ko, nakita ko si Nanay Cora na abalang-abala sa paghahanda ng gata at asukal. Ang usok mula sa kalan na dikahoy ay humahalimuyak sa buong kabahayan. Nay, ako na po dyan, sabi ko habang kinuha ang sandok. Kahit masakit pa ang aking mga palad mula sa pagbibitbit ng maleta noong nakaraang araw, hindi ko ito pinansin. Lena, anak, magpahinga ka muna. Hindi ka sanay sa init ng kalan, pag-aalala ni nanay. Ngumiti ako ng pilit. Nay, kung ang init ng impyernong ibinigay ni Rico ay naitawid ko, ano pa kaya ang init ng kalan nyo? Isa pa, kailangan nating damihan ang luto ngayon. Hindi lang tayo maglalako, mag-o-online din tayo. Dito pumasok ang dating Lena, ang Lena na top analyst ng bangko. Habang hinahalo ko ang kakanin, bumubuo na ako ng plano sa utak ko. Hindi pwedeng pa isa-isang bilao lang ito. Kailangan ko ng scale, kailangan ko ng marketing. Kinuha ko ang lumang tablet ni Mika at gumawa ng Facebook page. Bahay ni Elena, tradisyonal na sarap ng Batangas. Kumuha ako ng litrato ng bibingka at sapin-sapin habang umuusok pa. Nilagyan ko ng caption na puno ng puso. Sa loob ng ilang oras, ang post ko ay kumalat sa mga taga-barangay at maging sa mga karatig bayan. Bakit mo binabago ang balot, Lena? Tanong ni nanay nang makita niyang gumagamit ako ng recycled na brown paper na may tatak na selyo ng wax. Brand identity, Nay, para malaman nila na galing ito sa atin. Para kahit malayo ang marating nito, alam nilang gawa ito ng isang inang lumalaban, sagot ko. Naging matagumpay ang unang linggo. Nakatipon ako ng sapat na pera para sa unang bayad sa gamot ni Mika. Kinausap ko ang mga kapitbahay naming mga nanay rin na walang trabaho. Ginawa ko silang mga reseller. Ang bawat isa sa kanila ay may komisyon.
Sa loob ng maikling panahon, ang bahay ni Elena ay hindi na lang kusina ni Nanay Cora. Naging isang maliit na kooperatiba na ito. Pero alam kong hindi ako hahayaan ni Rico na maging payapa. Isang hapon, habang nag-e-empake kami ng mga order, tatlong lalaking naka-uniforme ng sanitary inspector ang biglang pumasok sa aming bakuran, kasama ang isang opisyal ng barangay na kilalang malapit sa pamilya Villarreal. Magandang hapon po. May reklamo po kaming natanggap laban sa inyong munting negosyo, sabi ng isang lalaki na may hawak na clipboard. Reklamo tungkol saan? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Hindi raw po malinis ang inyong produksyon. May nakakita raw ng dumi ng daga sa inyong mga kakanin. Kailangan muna nating ipasara ang inyong kusina para sa isang buwang investigasyon. Anunsyo ng opisyal. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Nanay. Isang buwan? Kung titigil kami ng isang buwan, mawawala ang lahat ng momentum namin. Mamamatay ang negosyong kasi simula pa lang. Dumi ng daga, napatawa ako ng malakas, isang tawang puno ng panghahamak. Alam ko na kung kaninong laro ito. Sino ang nagreklamo? Ipakita niyo sa akin ang ebidensya. Hindi po namin pwedeng ilabas ang pangalan ng complainant. Pero dahil may reklamo, kailangan niyo munang sumunod, sagot ng inspektor. Huminga ako ng malalim. Akala siguro nila ay ganoon ako kadaling pasunurin. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang Facebook Live. Mga suki, mga kapitbahay, tignan niyo po ang nangyayari ngayon dito sa bahay ni Elena. Simula ko habang itinutok ang kamera sa mga inspektor at sa aming malinis na kusina. May mga taong gustong magpasara sa atin dahil sa isang imbentong reklamo. Tignan niyo po ang paligid. Stainless steel ang aming mga mesa, laging bago ang aming mga hairnet, at kakarating lang ng aming health permit noong nakaraang buwan. Nagulat ang mga inspektor. Hindi nila inaasahan na gagawin ko iyon. Kung gusto niyo pong mag-imbestiga, sige po. Pero gagawin niyo yan sa harap ng kamera. Ipakita niyo sa mga tao kung nasaan ang dumi ng dagang sinasabi niyo. Dahil kung wala kayong mahanap, hihilingin ko sa lahat ng nanonood na i-report ang inyong opisina sa Civil Service Commission para sa harassment, matapang kong sabi. Sa loob ng ilang minuto, umabot sa 500 ang viewers. Nagsimulang mag-comment ang mga taga-Batangas ng Support Lena at huwag niyo silang apihin. Ang opisyal ng barangay ay nagsimulang magpawis ng malapot. Nagbulungan sila ng mga inspektor bago nagmamadaling lumabas. Mukhang nagkamali lang po siguro ng address ng complainant. Pasensya na po, babalik na lang kami sa opisina. Nang makaalis sila, napaupo ako sa upuan. Nanginginig ang aking mga kamay, pero nararamdaman ko ang tamis ng tagumpay. Hindi na ako ang Lena na iiyak na lang sa sulok. Anak, ang tapang mo, bulong ni Nanay habang hinahaplos ang aking likod. Kailangan po, Nay, dahil kung hindi ako lalaban, wala silang ititira sa atin. Kinabukasan, habang nasa palengke ako para kumuha ng mga supply, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ko. Kinabahan ako. Akala ko ay mga tauhan na naman ni Rico. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Matangkad, seryoso ang mukha. Pero may pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Lena, ikaw nga, sabi niya. Natigilan ako. Gab? Gabriel Navarro? Si Gab, ang kaklase ko noong college. Ang lalaking laging nasa kabilang mesa sa library tuwing nag-aaral ako. Ang huling balita ko sa kanya ay naging matagumpay siyang corporate lawyer sa Manila. Nabalitaan ko ang nangyari sa Makati. Napanood ko rin ang livestream mo kagabi, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko akalain na dito lang pala kita matatagpuan. Nagtitinda ng bibingka. Wala na ako sa Makati, Gab. Dito na ang buhay ko, sagot ko, habang pilit na inaayos ang aking apron. Tumingin siya sa akin, isang tinging puno ng respeto at kung anong bagay na hindi ko pa maipaliwanag. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa kaso ng custody ni Mika. Lena, hindi mo kayang labanan ang mga Villarreal ng mag-isa. Alam mo kung paano sila maglaro ng batas. Wala akong pambayad sa abogado, Gab. Ang bawat piso ko ay para sa gamot ng anak ko. Lumapit siya ng mas malapit at iniabot ang kanyang calling card. Sino ang nagsabing naniningil ako? Utang ko ang buhay ko sa tatay mo noong pinag-aral niya ako noong high school. Oras na para magbayad ako ng utang na loob. Napatingin ako sa card. Gabriel Navarro, Senior Partner, Navarro and Associates. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko.
Dahil alam kong hindi ka baliw, Lena. At dahil sa mundong ito, kailangan ng mga taong tulad mo ng kakamping hindi nabibili ng pera ni Rico Villarreal. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Pero sa loob ng aking puso, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Sa pagdating ni Gab, alam kong tapos na ang panahon ng pagtatago. Magsisimula na ang tunay na ganti. Naupo kami ni Gab sa lumang hapagkainan sa aming beranda. Naghain si nanay ng kapeng barako at sapin-sapin. Pero kahit ang bango ng kape ay hindi nakapagtanggal sa tensyong nararamdaman ko. Inilabas ni Gab ang isang makapal na asul na folder mula sa kanyang briefcase. Lina, bago tayo pumunta sa kaso ng custody, may gusto muna akong ipakita sa'yo, panimula ni Gab. Ang kanyang boses ay seryoso, ang mga mata ay nakatitig sa akin ng diretsyo. Nag-imbestiga ako tungkol sa Villarreal Prime Development, partikular na sa kanilang bagong flagship project, ang Solana Highlands Resort sa Tagaytay. Anong kinalaman ko riyan, Gab? Alam mong wala na akong kinalaman sa kumpanya ni Rico, sagot ko habang dahan-dahang humihigop ng kape. Iyan ang akala mo, ngumiti ng tipid si Gab habang inilalabas ang isang kopya ng titulo ng lupa. Naaalala mo ba ang lupang pamana sa'yo ng tatay mo rito sa Batangas? Ang lupang sinasabi mong ibinenta mo para maging puhunan ni Rico? Oo, iyon ang ginamit naming collateral para sa unang loan ng kumpanya 18 taon na ang nakalilipas. Pinirmahan ko ang deed of sale noon. Inilapag ni Gab ang isang dokumento sa tapat ko. Ito ang kopya ng deed of sale na isinumiti ni Rico sa Registry of Deeds noong nakaraang taon para ilipat ang lupa sa pangalan ng kumpanya niya. Tignan mong mabuti ang pirma, Lena. Kinuha ko ang papel, pinagmasdan kong mabuti ang bawat kurba ng tinta, nanlamig ang aking mga daliri. Gab, hindi ko pirma ito. Eksakto. Isang forgery sa ad ni Gab. Pero may mas matindi pa riyan. Hinanap ko ang orihinal na dokumentong ginamit nyo noong nagsisimula pa lang kayo. Ang tatay mo, bago siya pumanaw, ay naglagay ng isang special condition sa iyong inheritance. Binasa ni Gab ang isang maliit na sugnay sa dulo ng lumang dokumento. Ang lupang ito ay hindi maaaring ibenta, isangla o ilipat sa ibang pangalan nang walang pahintulot ng tagapagmana. At ang anumang kita mula rito ay dapat gamitin lamang para sa kapakanan ng pamilya Salvador at ng kanilang mga direktang tagapagmana. Ibig sabihin, bulong ko, ang aking puso ay nagsimulang tumibay ang tibok. Ibig sabihin, ang paglilipat na ginawa ni Rico sa kumpanya niya ay null and void sa simula pa lang. Hindi lang dahil pineke niya ang pirma mo, kundi dahil nilabag niya ang kondisyon ng iyong tatay, nang gamitin niya ang pondo mula sa lupang ito para sa kanyang mga personal na luho at para kay Bianca Rosales. Paliwanag ni Gab. Napatayo ako. Gab, ang Solana Highlands. Iyon ang pinakamalaking investment ni Rico ngayon. Halos lahat ng yaman ng mga Villarreal ay nakataya roon. Tama ka, Lina. At ang Solana Highlands ay itinatayo sa isang malawak na lupain na ang access point at main drainage system ay dadaan mismo sa gitna ng lupang pagmamay-ari mo. Kung wala ang lupang ito, hindi mabubuksan ang resort. Magiging isang white elephant ang bilyong-pisong proyekto ni Rico. Napahawak ako sa mesa. Pakiramdam ko ay dinaluyan ng kuryente ang aking buong katawan. Sa loob ng ilang buwan, naniwala ako na wala na akong laban. Naniwala ako na ang bawat hakbang ko ay kontrolado ni Rico. Ngunit heto ang isang katotohanan na hindi niya napansin sa kanyang sobrang kumpiyansa. Hindi niya alam ito, Gab, tanong ko. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat sa'yo noong pinalayas ka niya. Akala niya ay tapos na ang laban nang makuha niya ang pirma mo sa mga blankong papel noon. Pero nakalimutan niyang ang lupaing ito ay protektado ng batas ng inheritance, sagot ni Gab. Sa madaling salita, Lena, hawak mo si Rico sa leeg. Isang kumpas mo lang, pwedeng gumuho ang buong imperyong itinayo niya. Eksakto namang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Hello, sagot ko. Lina, ang boses ni Rico. Malamig, mayabang at puno ng pananakot. Nabalitaan ko ang tungkol sa abogado mong si Navarro. Huwag mong isiping maililigtas ka niya. Bukas na ang hearing para sa custody ni Mika. Mas mabuting pumirma ka na sa waiver na ipinadala ko. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa korte bilang isang inang walang kwenta at baliw. Tumingin ako kay Gab. Tumango siya sa akin ng may kumpiyansa.
Isang matamis at matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Rico, mahinahon kong sabi. Nasaan ka ngayon? Siguro ay nasa site ka ng Solana Highlands, tinitingnan ng resort na magpapatunay na ikaw na ang hari ng industriya. Diba? Natahimik siya sa kabilang linya. Paano mo nalaman? Enjoyin mo ang view habang kaya mo pa, Rico. Dahil bukas, hindi lang custody ni Mika ang pag-uusapan natin sa korte. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa lupang kinatatayuan mo ngayon. At siguraduhin mong may baon kang ekstra na gamot sa high blood. Dahil baka magulat ka kung sino talaga ang may-ari ng bawat sementong itinapak mo riyan. Anong pinagsasabi mo, Lena? Nababaliw ka na talaga, sigaw ni Rico. Magkita tayo sa korte, Rico. At dalhin mo na rin si Doña Pilar at si Bianca. Gusto kong makita nila kung paano gumuho ang toring ginto nyo sa harap ng isang palamuning tulad ko. Pinatayan ko siya ng telepono. Ramdam ko ang dagsa ng adrenaline sa aking mga ugat. Ang takot na bumabalot sa akin noong mga nakaraang buwan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Anong plano natin, Gab? Tanong ko habang itinutupi ang titulo ng lupa. Bukas sa korte, hahayaan nating ilabas nila ang lahat ng kanilang paninira laban sa'yo. Hahayaan nating isipin nilang nananalo sila, mungkahi ni Gab. May kislap ng talino sa kanyang mga mata. At kapag sa tingin nila ay tapos na ang laban, doon natin ibabagsak ang katotohanan. We won't just get Mika back, Lina. We will take back your dignity, with interest. Tumingin ako sa labas, sa mga puno ng kawayan na sumasayaw sa hangin. Tama si Nanay Cora. Ang kawayan ay yumuyuko para hindi mabali. Ngunit ngayon, tapos na ang bagyo. Oras na para tumayo ako ng matuwid at ipakita sa lahat na ang inang kanilang minaliit ay siya palang wawasak sa kanilang lahat. Habang inihahanda namin ni Gab ang mga dokumento para sa pagdinig sa korte, hindi mawala sa isip ko ang isang bagay. Si Rico ay isang lalaking nabubuhay para sa kanyang legacy. Ang tanging dahilan kung bakit pabor na pabor si Doña Pilar kay Bianca ay dahil sa balitang buntis ito at ayon kay Rico, isang lalaki ang dinadala nito. Isang tagapagmana para sa pangalang Villarreal, isang bagay na kailanman ay hindi niya nakita kay Mika dahil sa kondisyon ng puso nito. Lina, may nakuha ang investigator ko tungkol kay Bianca Rosales, sabi ni Gab, habang inilalapag ang isang folder na puno ng mga litrato. Hindi lang siya basta marketing head. Bago siya napunta sa Villarreal Prime, nagtrabaho siya sa isang real estate firm sa Quezon City at doon niya nakilala ang isang lalaki. Tiningnan ko ang mga litrato, nakita ko si Bianca, nakasama ang isang matangkad na lalaking may balbas. Mukhang tuso ang mga mata. Sino siya? Tanong ko. Si Dante Mendoza, isang real estate broker na may reputasyon sa paggawa ng mga under-the-table deals. Sila ni Bianca ay naging magkarelasyon sa loob ng 3 taon. At ang mas malala, hanggang ngayon, may mga nakakakita pa rin sa kanila na magkasama sa ilang mga hotel sa Makati, paliwanag ni Gab. Napakapit ako sa mesa. Ibig mong sabihin, niloloko ni Bianca si Rico? Posible, pero heto ang mas kapansin-pansin. Itinuro ni Gab ang isang kopya ng medical record. Nakuha namin ito mula sa isang clinic kung saan nagpa-check up si Bianca bago siya formal na nag-anunsyo ng pagbubuntis kay Rico. Ayon sa record na ito, si Bianca ay 5 buwang buntis. Pero sa kwento ni Rico sa mga kaibigan niya, 3 buwan pa lang ang bata simula noong mabuo nila ito. Napangiti ako ng mapait. Ang counting ni Rico ay hindi tugma. Ang lalaking laging nagmamayabang na magaling sa math at projections, ngayon ay mukhang nakakalimutan ang simpleng biolohiya. Rico is type O, right? Tanong ko. At si Bianca ay type A. Kung ang bata ay lumabas na type B o AB, doon na magsisimula ang gulo. Hindi na natin kailangang maghintay ng panganganak, Lina. May nakuha kaming chat logs sa pagitan ni Bianca at Dante. Pinaplano nilang gamitin ang pera ni Rico para makabili ng mga properties sa ibang bansa sa ilalim ng pangalan ni Dante. Bianca is not just a mistress. She's a professional scammer. At si Rico ang pinakamalaking isda na nahuli niya, sabi ni Gab. Eksakto namang tumunog ang messenger ko. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na account, pero alam ko kung sino ang nasa likod nito. Pagbukas ko, bumungad ang isang litrato. Si Bianca, suot ang isang napakagandang wedding gown na gawa sa mamahaling puntas. Nakaharap siya sa salamin,
habang hinihimas ang kanyang tiyan na medyo may umbok na. Kasunod nito ang isang mensahe. Ang ganda ng gown ko, di ba, Lina? Regalo ito ni Rico, sabi niya. Deserve ko ang pinakamahal na kasal dahil ibibigay ko sa kanya ang anak na lalaki na hindi mo nagawa. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na namin ang custody ni Mika, ituturing ko siyang parang tunay na kapatid ng anak ko. Sa isang mansyon siya titira, hindi sa isang barong-barong sa Batangas. See you tomorrow in court, loser. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ang tapang niyang gamitin ang pangalan ng anak ko para saktan ako. Ang tapang niyang magsuot ng puting gown habang ang kanyang buong pagkatao ay nababalot ng kasinungalingan. Huwag mong hayaang maapektuhan ka, Lena, payo ni Gab nang makita ang aking mukha. Hindi ako apektado, Gab, mahinahon kong sagot habang tinititigan ang litrato ni Bianca. Naawa lang ako sa gown. Masyadong maganda para isuot ng isang babaeng bukas ay magiging usap-usapan sa buong Pilipinas bilang pinakamalaking manloloko. Inilapag ko ang cellphone ko at tumingin kay Gab. Bukod sa lupa, Gab, gusto kong ilabas natin ang tungkol sa pagbubuntis niya sa tamang pagkakataon. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Pilar kapag nalaman niyang ang tagapagmana na pinagmamalaki niya ay bunga ng ibang lalaki. Gagawin natin yan, Lina, pero sa ngayon, kailangan nating mag-focus sa custody hearing bukas. Iyon ang unang hakbang. Kapag nakuha na natin si Mika, doon na natin sisimulan ang pagbagsak ng kanilang tore, sabi ni Gab. Gabi na pero hindi ako makatulog. Pumunta ako sa kwarto ni Mika at pinagmasdan ang aking anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang bumabangon at lumulubog. Napaka-inosente niya. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang ama ay handa siyang ipagpalit sa isang kasinungalingan. Hinalikan ko ang kanyang noo. Mika, bukas, kukunin ka na ni nanay. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Lena na pinalayas at inapi. Ang babaeng ito ay may baong katotohanan na mas matalas pa sa anumang espada. Bianca, enjoyin mo ang huling gabi mo bilang soon-to-be Mrs. Villarreal. Dahil bukas, ang bawat pirlas sa gown mo ay magsisilbing mga butil ng luha na iiyak mo kapag nabunyag na ang lahat. At Rico, handa ka na bang malaman na ang lahat ng ninakaw mo sa akin ay mapupunta lang sa bulsa ng ibang lalaki? Bumubuhos ang malakas na ulan sa Batangas, tila sinusubukang hugasan ang dumi ng nakaraan. Ngunit ang tunog ng bawat patak sa aming bubong na yero ay parang paalala ng bawat luhang ibinuhos ko sa Makati. 10:00 na ng gabi. Habang tinitignan ko ang mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, may narinig kaming malakas na katok sa pintuan. Lena! Lena, buksan mo ang pinto. Pakiusap. Nagkatinginan kami ni Nanay Cora. Kilala ko ang boses na yon. Isang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, pero ngayon ay nagdudulot na lang ng pait. Binuksan ko ang pinto. Naroon si Isa, basang-basa ng ulan, nanginginig, at puno ng putik ang mga paa. Ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Anong ginagawa mo rito, Isa? Malamig kong tanong. Hindi ko siya pinapasok. Hinayaan ko siyang manatili sa ilalim ng ulan sa aming beranda. Lina, patawarin mo ako. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain, humihikbi niyang sabi, habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ko. Nabalitaan ko ang tungkol sa custody hearing bukas. Alam kong gagamitin ni Rico ang mga financial records na pinagawa niya sa akin para palabasin na wala kang pera at pabaya kang ina. Bakit ngayon ka lang nandito, Isa? Noong kailangan ko ng kakampi sa opisina, nasaan ka? Noong pinalayas ako ni Rico na parang aso, nasaan ka? Bulyaw ko sa kanya, ang galit na itinago ko ay biglang sumabog. Natakot ako, Lena, para sa anak ko. Pero nung makita ko ang video mo sa Facebook, yung tapang mo habang hinaharap ang mga inspector, doon ko na-realize kung gaano ako kaduwag. Ang anak ko gumaling na mula sa sakit niya dahil sa perang ibinigay ni Rico. Pero tuwing tinitignan ko siya, ang nakikita ko ay ang mukha ni Mika na ninakawan ko ng pagkakataon. Kinuha ni Isa ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin nang nanginginig ang mga kamay. Ano ito? Tanong ko. Lahat ng sikreto ni Rico, bulong ni Isa. Hindi lang yung mga shell companies.
narito ang mga log ng bawat transaksyon niya kay Bianca. Ang mga invoice ng mga alahas, ang kondo, at ang pinakamahalaga, ang ebidensya na sadyang minanipula ni Rico ang medical fund ni Mika para magmukhang bad investment ito. Natigilan ako. Ito ang smoking gun. Ang katotohanang matagal ko nang hinahanap. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ko. Dahil gusto kong matapos na ito, Lena. Ibibigay ko ito sa'yo, pero may isang pakiusap ako. Tumingin siya sa akin ng diretso, puno ng pagsisisi. Huwag mong buksan ang folder na may pangalang The Last Contract. Hanggat hindi pumipirma si Rico sa investment deal niya sa mga banyaga bukas, pagkatapos ng hearing. Iyon ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Kapag pumirma na siya, wala na siyang kawala. At, sana, pagkatapos nito, mapatawad mo ako. Tinitigan ko ang USB sa aking palad. Ang liit nitong bagay na ito ay may kapangyarihang magpabagsak sa isang imperyo. Isa, tawag ko bago siya tumalikod para umalis sa ulan. Lumingon siya, may pag-asa sa kanyang mga mata. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na mawawala ang mga sugat na idinulot mo, sabi ko nang walang emosyon. Pero ang pagsasabi ng totoo ang unang hakbang para makatulog ka muli. Sige na, umuwi ka na sa anak mo at magpasalamat ka dahil may nanay ka pang babalikan. Hindi ko siya niyakap, hindi ko sinabing ayos lang ang lahat. Dahil hindi naman talaga ayos. Pero sa pag-alis ni Isa, naramdaman ko ang bahagyang paggaan ng aking dibdib. Pumasok ako sa loob at agad na isinalpak ang USB sa laptop ni Gab. Gab, tignan mo ito, sabi ko. Habang iniskan namin ang mga files, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Si Rico ay hindi lang nagnanakaw sa akin. Nagnanakaw din siya sa kanyang sariling mga kumpanya at mga investors. Ang Villarreal Prime ay isang malaking bula na nakatakdang pumutok. Lena, heto na ang kailangan natin, sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi lang custody ni Mika ang makukuha natin bukas. We will take it all. But Isa was right. We need to wait for the right moment. Let Rico sign his death warrant first. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, isang balita ang lumabas sa TV sa aming sala. Isang anunsyo mula sa Villarreal Prime Development. The wedding of the year, Rico Villarreal and Bianca Rosales to wed in a lavish ceremony in Tagaytay this weekend. Following the groundbreaking of the Solana Highlands Resort. Nakita ko sa screen si Rico. Nakangiti habang hawak ang kamay ni Bianca. Nakitang-kita ang malaking diamond ring. Mukhang kampanteng-kampante sila. Mukhang akala nila ay tapos na ang laban. Enjoy your wedding announcement, Rico, bulong ko habang pinapatay ang TV. Dahil bukas sa korte, hindi I do ang maririnig mo mula sa akin, kundi ang tunog ng pagguho ng lahat ng pinangarap mo. Tumingin ako sa USB. Bukas, magsasama-sama ang lupa, ang pera, at ang katotohanan. Bukas, malalaman ng buong mundo kung sino ang tunay na magnanakaw. Ang loob ng family court ay balot ng nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Nakaupo ako sa tabi ni Gab. Suot ang isang simpleng puting blusa at maong na palda. Simple, malinis at may dignidad, kabaligtaran ni Bianca na nasa kabilang panig na halos magmistulang a-attend ng isang fashion gala sa bigat ng kanyang alahas at kapal ng makeup. Sa gitna nila ay si Rico, nakaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay parang bakal sa tigas. Sa likuran niya, si Doña Pilar ay panakanakang nagpapaypay. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak tuwing tumitingin sa direksyon ko. Your Honor, panimula ng abogado ni Rico, si Atiener Salvador, na walang kamag-anak sa akin, pero kasing tuso ng kliyente niya. Ipinipresenta namin ang ebidensyang nagpapatunay na ang respondent, si Elena Salvador, ay hindi karapat-dapat na humawak sa custody ng bata. Mayroon kaming medical certification mula sa isang respetadong psychiatrist na nagsasabing si Elena ay dumaranas ng severe emotional instability at paranoid delusions. Inilapag nila ang isang folder sa mesa ng hukom. Kasunod nito, isang video ang ipinalabas sa monitor. Iyon ang gabi sa kondo ni Bianca, ang bahagi kung saan nagsisigaw ako at nagwawala. Ngunit sadyang pinutol ang bahagi kung saan inamin ni Rico ang pagnanakaw sa pondo ni Mika. Tingnan niyo po, Your Honor, patuloy ng abogado. Isang inang nawawala sa sarili, nananakit ng asawa sa harap ng isang bata. Idagdag pa rito na wala siyang sapat na kakayahang pinansyal
para tustusan ang medikal na pangangailangan ni Mika. Nakatira lang siya sa isang barong-barong sa probinsya. Nagtitinda ng kakanin sa kalsada. Paano masisiguro ang kalusugan ng bata sa ganoong kalagayan? Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanggi ang lahat, pero hinawakan ni Gab ang braso ko. Isang tahimik na paalala na magtiwala sa aming plano. Tumayo si Doña Pilar para magtestigo. Bilang lola, masakit para sa akin na makitang nagdurusa ang apo ko sa piling ng isang inang walang ibang alam gawin kundi magreklamo. My son, Rico, has provided everything. Siya ang may pera, siya ang may maayos na bahay, siya ang may kakayahang magligtas kay Mika. Any cross-examination at si Sir Navarro? Tanong ng huwes. Tumayo si Gab ng may kalmado, ngunit makapangyarihang tindig. Your Honor, bago namin sagutin ang mga akusasyong iyan, nais naming tawagin ang isang napakahalagang testigo, ang mismong bata na pinaglalabanan natin ngayon. Nais naming marinig ang tinig ni Micaela Villarreal, nagulat si Rico. Nakita ko ang biglang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging kampante patungo sa pagkabalisa. Your Honor, ang anak ko ay may sakit. Hindi siya dapat isailalim sa stress ng isang pagdinig. Mr. Villarreal, ang korte ay may sapat na paraan para protektahan ang bata. We need to hear the child's best interest, tugon ng huwes. Pumasok si Mika, kasama ang isang court social worker. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba at pagmamahal nang makita ko ang aking maliit na anak. Mukha siyang maputla, pero may isang klase ng tatag sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita. Dinala siya sa isang maliit na silid, sa gilid kung saan maririnig ang kanyang boses sa pamamagitan ng speaker. Isang paraan para hindi niya direktang makaharap ang kanyang mga magulang. Mika, baby, malambot na panimula ng huwes. Kahit sino sa amin dito, huwag kang matakot. Gusto lang naming malaman, kamusta ang buhay mo kasama ang papa mo noong mga nakaraang buwan? Nabalot ng katahimikan ang silid. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig namin ang boses ni Mika, maliit, malinaw at tapat. Si papa po, lagi siyang wala simula ni Mika. Sabi niya, nagtatrabaho siya para sa gamot ko. Pero isang gabi, narinig ko po siyang may kausap sa phone. Sabi niya kay Tita Bianca, sana daw po ay mawala na ang mabigat na pasanin sa buhay niya para makapagsimula na sila ng bago. Akala ko po, ang trabaho niya ang pasanin. Pero na-realize ko po, ako pala ang tinutukoy niya. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Rico. Doña Pilar tried to look away. May dala po akong notebook, patuloy ni Mika. Dito ko po sinusulat ang lahat ng araw na hindi umuuwi si Papa. At yung araw na sinabi ni Lola Pilar sa akin na kung hindi lang daw po ako sakitin, sana ay masaya si Papa. Sabi po ni Papa sa akin bago kami pumunta rito, kailangan ko daw pong sabihin na mas gusto kong tumira sa kanya. Dahil kung hindi na daw po ako mapooperahan at mamamatay ako. Narinig ang mahinang singhap sa buong courtroom. Ang golden moment ni Mika ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Mika, muling tanong ng huwes. Saan mo gustong tumira? Gusto ko pong sumama kay nanay, walang pag-aalinlangang sagot ni Mika. Sa Batangas po, kahit maliit ang bahay namin, nararamdaman ko pong gusto akong mabuhay ni nanay. Si nanay po ang gumigising ng 3:00 para magluto ng bibingka, para lang may pambili ako ng gamot. Si nanay po, hindi niya ako itinuturing na pasanin. Siya po ang nagbibigay sa akin ng dahilan para lumaban. Umiyak na ako ng tuluyan. Pero hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng tagumpay. Pagkalipas ng 1 oras, ibinigay ng huwes ang hatol. Based on the testimony of the child and the evidence of emotional neglect and coercion presented by the Respondents' Council, this court hereby denies the petition for full custody of Ricardo Villarreal. Primary custody is awarded to the mother, Elena Salvador. The court also orders an immediate investigation into the alleged fraudulent medical records presented by the petitioner. Yes! Bulong ni Gab habang nakikipagkamay sa akin. Tumayo si Rico, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Nilapitan niya ako habang inililigpit namin ang aming mga gamit. Ang mga security guards ay nakabantay sa pagitan namin. Akala mo ba ay nanalo ka na, Lena? Bulong niya, ang boses ay puno ng puot. Nakuha mo ang bata, pero tignan natin kung paano mo siya bubuhayin. Ipipitpit ko ang maliit mong negosyo sa Batangas.
Sisiguraduhin kong walang isang butil ng bigas ang makakarating sa kusina mo. I will starve you and that child until you crawl back to me, begging for mercy. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala na ang takot, wala na ang pagmamahal. Rico, ang akala mo ay pagkain lang ang kailangan namin, sagot ko ng may malamig na ngiti. Pero nakalimutan mo, ako ang nagturo sa'yo kung paano mag-budget. Alam ko kung paano mabuhay sa kakaunti. Pero ikaw, sa luhong nakasanayan mo, tignan natin kung paano ka mabubuhay kapag ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay naging abo na bukas. Lumingon ako kay Bianca na nakatayo sa likod niya, mukhang balisa. Enjoyin mo ang huling gabi mo sa condo, Bianca. Dahil bukas, pagkatapos pumirma ni Rico sa investment deal, malalaman mo na ang ibig sabihin ng tunay na palamunin. Lumabas kami ni Gab sa korte, bitbit si Mika. Sa labas, ang araw ay sumisikat na sa gitna ng mga ulap. Nakuha ko na ang anak ko. At bukas, kukunin ko na ang hustisyang matagal nilang ipinagkait. Ang Grand Ballroom ng makasaysayang hotel sa Tagaytay ay punong-puno ng mga bulaklak, mamahaling kristal, at mga taong kabilang sa itaas ng lipunan. Ito ang tinatawag nilang Wedding of the Year at ang groundbreaking gala para sa Solana Highlands Resort. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rico, suot ang isang mamahaling tuksedo, habang sa tabi niya ay si Bianca na kumikinang sa kanyang wedding gown na balot ng mga perlas. Ngumiti si Rico sa mga flash ng camera. Sa harap niya ay ang mga banyagang investors mula sa Global Horizons Group. Ang mga dokumentong nakalatag sa mesa ay ang magpapatunay na siya na ang pinakamakapangyarihang pangalan sa real estate sa bansa. This is it, Rico, bulong ni Doña Pilar na nasa gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa pirma mong ito, malilinis na ang lahat ng utang ng pamilya at magsisimula na ang tunay nating imperyo. Inabot ni Rico ang pluma, ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, ang dambuhalang LED screen sa likod nila na dapat sana ay magpapalabas ng video ng kanilang love story, ay biglang nag-flicker at nag-iba ang kulay. Imbes na mga litrato ni Rico at Bianca sa Paris, isang pamilyar na spreadsheet ang lumitaw. Ang mga bank statements ng Villarreal Prime, ang mga listahan ng shell companies, at ang malalaking pulang marka sa mga pondong kinuha mula sa medical fund ni Mika. Nabalot ng bulungan ang buong ballroom. Ano ito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Rico, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ngunit hindi tumigil ang screen. Sumunod na lumitaw ang isang video recording. Isang serye ng mga kuha mula sa CCTV ng isang hotel kung saan makikitang magkasama sina Bianca at Dante Mendoza. Nagtatawanan habang pinag-uusapan ang paglilipat ng pera ni Rico sa isang account sa Singapore. Rico, hindi totoo yan! Edited yan! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mukha ay namumutla na sa ilalim ng makapal na make-up. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Pumasok ako, hindi suot ang isang magarbo at kumikinang na gown, kundi isang simpleng puting vest at slacks. Sa aking dibdib ay nakasabit ang badge ng aming kooperatiba, ang bahay ni Elena. Kasama ko si Gab at si Isa, na ngayon ay may dalang mga dokumentong may tatak ng National Bureau of Investigation. Good evening, everyone. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa tulong ng wireless mic na hawak ko. Pasensya na sa istorbo, pero bilang asawa pa rin ni Rico Villarreal sa harap ng batas at bilang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng Solana Highlands, sa tingin ko ay may karapatan akong itama ang ilang maling impormasyon sa gabing ito. Naglakad ako patungo sa entablado, bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Ang mga security guards ni Rico ay sinubukang humarang, pero mabilis silang pinatigil ng mga pulis na kasama namin. Lena, anong kabaliwan ito? Pulyaw ni Rico habang papalapit ako. Ang kabaliwan, Rico, ay ang isiping mapapatakbo mo ang 1 bilyong pisong proyekto sa lupang hindi mo pagmamay-ari. Sagot ko ng may malamig na ngiti. Iniabot ni Gab ang isang dokumento sa mga banyagang investors. Gentlemen, the deed of sale for this land is forged. The real owner, which is me, has never authorized this development. In short, this project is illegal. Ang kinatawan ng Global Horizons ay tumayo at tiningnan ang dokumento. Agad silang nag-usap-usap at kinuha ang kanilang mga gamit. Mr. Villarreal, this deal is off.
We do not do business with scammers. Wait, let me explain, habol ni Rico, pero huli na. Lumingon ako kay Bianca. At ikaw, Bianca, ang ganda ng gown mo. Bagay na bagay sa'yo ang kulay puti, kahit na ang konsensya mo ay kasing itim ng uling. Wala kang alam, Lena, mahal ako ni Rico at daladala ko ang anak niya, sigaw ni Bianca, pilit na nag-iiskandalo. Eksakto namang pumasok ang isang lalaki mula sa likuran, si Dante Mendoza. May hawak siyang isang pirasong papel, isang prenatal DNA test result, na nakuha niya mula sa klinik na pinuntahan nila ni Bianca noon. Actually, Rico, sabi ni Dante, habang ipinapakita ang resulta sa screen, salamat sa pagpapakain at pagbibigay ng luhong kailangan ng mag-ina ko nitong mga nakaraang buwan. Pero ayon dito, ako ang ama ng batang yan, hindi ikaw. Natahimik ang buong ballroom. Ang huling piraso ng pride ni Rico ay tuluyan ng gumuho. Lumingon siya kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot. At bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bianca mula kay Doña Pilar. Hayop ka, niloko mo ang anak ko, sigaw ng matanda. Huwag mong isisi sa kanya ang lahat, ma, sabi ko habang nakaharap kay Doña Pilar. Kayo ang nagturo kay Rico na ang dignidad ay nasusukat sa pera. Heto ngayon ang bunga ng itinanim niyo. Lumapit ang mga pulis kay Rico. Ricardo Villarreal, you are under arrest for estafa, falsification of public documents, and money laundering. You have the right to remain silent. Habang pinopusasan si Rico sa harap ng lahat ng mga taong dati, ay tinitingala siya, tumingin siya sa akin. Wala nang yabang, wala nang poot. Ang nakita ko lang ay isang lalaking tuluyan nang nawasak. Lena, please, si Mika. Ang pamilya natin, bulong niya. Ang pamilya natin ay matagal mo nang pinatay, Rico, sagot ko. At si Mika, huwag kang mag-alala, magiging maayos siya. Dahil sa pera ng kooperatiba at sa tulong ng mga totoong kaibigan. Hindi namin kailangan ng perang galing sa pagnanakaw. Bago ako lumabas, tumigil ako sa tapat ni Bianca, na ngayon ay nakaupo sa sahig, umiiyak habang ang kanyang gown ay nakakalat at marumi na. Sabi mo sa akin sa text, see you in court, loser, paalala ko sa kanya. Tama ka naman, nagkita nga tayo. Pero Bianca, ang tunay na loser ay hindi yung taong nawalan ng lahat, kundi yung taong kumuha ng lahat ng hindi sa kanya. At sa huli ay naiwang walang kahit ano, pati na ang sarili niyang dangal. Lumabas ako ng ballroom kasama si Gab at Isa. Sa labas, ang hangin ng Tagaytay ay malamig at sariwa. Tumingala ako sa langit. Ang gabi ay madilim pa rin, pero alam kong bukas, ang araw na sisikat ay para na sa akin at kay Mika. Nakuha ko na ang hustisya, at higit sa lahat, nakuha ko na ang aking kalayaan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Villarreal Prime Development ay naging mitsa ng isang malaking sunog sa mundo ng negosyo. Sa loob lamang ng isang linggo, ang pangalang dating simbolo ng yaman at kapangyarihan ay naging kasing kahulugan ng pandaraya. Ang mga bank accounts ni Rico at Doña Pilar ay na-freeze. Ang kanilang mga sasakyan ay hinila ng bangko at ang kanilang mansyon sa Forbes Park ay nakatakdang i-foreclose. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa aming maliit na bayan sa Batangas, ang buhay ay patuloy na umiikot sa amoy ng bagong lutong kakanin. Ang aming kooperatiba, ang bahay ni Elena, ay hindi na lang isang maliit na tindahan. Naging simbolo na ito ng pag-asa para sa mga inang tulad ko. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga delivery para sa isang supermarket sa Manila, isang puting taxi ang huminto sa tapat ng aming bakod. Bumaba ang isang babaeng halos hindi ko nakilala, si Doña Pilar. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ang pagkaka-blow dry ay gulo-gulo na ngayon at may mga puting hibla na hindi na naipa-color. Ang kanyang suot na bestido ay lukot at mukhang ilang araw nang hindi napapalitan. Ang dating matapang at mapagmataas na mukha ay napalitan ng isang klase ng desperasyon na ngayon ko lang nakita sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aming beranda. Nang makita siya ni Nanay Cora, agad itong tumayo mula sa pagkakaupo. Lena, anak, tawag ni Nanay sa akin. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Lumabas ako at hinarap ang dati kong biyenan. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mga kamay ay nasa bulsa ng aking apron. Anong kailangan niyo, ma? Tanong ko. Ang tawag na ma
ay wala nang dalang pagmamahal, kundi isang formal na pagkilala na lamang sa nakaraan. Nanginig ang labi ni Doña Pilar. Tumingin siya sa paligid, sa aming simpleng bahay, sa mga tumpok ng dahon ng saging, at sa mga taong abala sa pagluluto. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Lena, pakiusap. Ang aking apo, si Mika. Gusto ko lang siyang makita, higpi niya. At baka maaari mo akong tulungan. Wala na kaming matirhan. Pinalayas na kami sa mansyon. Si Rico ay nasa kulungan at walang sino mang kaibigan ang gustong tumulong sa amin. Lahat sila ay tinalikuran kami. Napatawa ako ng bahagya, isang tawang walang katuwaan. Kailangan niyo ng tulong. Ma, naaalala niyo ba noong nakiusap ako sa inyo para sa pera ni Mika? Noong sinabi niyo sa akin na palamunin lang ako at wala akong silbi. Naaalala niyo ba noong hinayaan niyo kaming itapon sa kalsada ni Rico na parang basura? Nagkamali ako, Lena. Patawarin mo ako. Niloko lang kami ni Bianca, pagmamakaawa niya habang tinatangkang hawakan ang aking kamay. Pero dahan-dahan akong umiwas. Hindi kayo niloko ni Bianca, Ma. Binigyan niya lang kayo ng salamin para makita niyo ang sarili niyo. Ang kasalanan ni Bianca ay itinanim niyo rin sa isipan ni Rico. Ang isiping ang pera ay mas mahalaga kaysa sa pamilya. Kinuha ko ang isang piraso ng mainit na bibingka na nakabalot sa dahon ng saging at inilapag ito sa mesa sa harap niya. Kainin niyo yan, Ma. Iyan lang ang maibibigay ko sa inyo ngayon, sabi ko ng mahinahon. Hindi ako maghihiganti sa paraang ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayo hahayaang magutom sa harap ko. Pero huwag kayong aasa na patitirahin ko kayo rito o bibigyan ko kayo ng pera para pambayad sa abogado ni Rico. Bakit, Lena? Pagkatapos ng lahat, hindi mo man lang ba magagawang maawa sa amin? Ang awa, Ma, ay para sa mga taong biktima ng pagkakataon. Pero ang nangyari sa inyo ay bunga ng inyong sariling desisyon. Ang tanging tulong na maibibigay ko ay ang payong ito. Pumunta kayo sa social services o humanap kayo ng trabaho. Marangal ang magtrabaho kahit gaano pa kaliit ang kita. Iyan ang natutunan ko rito sa Batangas habang tinatawag niyo akong palamunin. Tumingin siya sa bibingka, pagkatapos ay sa akin. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang pagguho ng kanyang natitirang pride. Kinuha niya ang bibingka at dahan-dahang tumalikod. Naglalakad palabas ng aming bakuran habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ko si Rico sa kulungan. Gusto kong lagyan ng tuldok ang lahat bago ang operasyon ni Mika. Naroon siya sa likod ng rehas, payat, madusing, at ang mga mata ay wala ng buhay. Nang makita niya ako, sumandal siya sa rehas, pilit nang umingiti. Lena? Alam ko, dadalaw ka. Alam ko, hindi mo ako matitis. Sabi niya, may bahid pa rin ng lumang kumpiyansa. Kumusta si Mika? Sabihin mo sa kanya, ang papa niya ay babalik agad. May mga koneksyon ako, Lena. Konting panahon lang, makakalabas din ako rito at babawiin natin ang lahat. Inilabas ko ang isang puting envelope mula sa aking bag at iniabot sa kanya sa pagitan ng mga rehas. Ano ito? Pera? Bail bond? Tanong niya ng may pag-asa. Annulment papers, Rico, sagot ko. At kasama riyan ang dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng lupang natitira sa pangalan mo ay kukunin ng kooperatiba para ipambayad sa mga manggagawa mong hindi mo pinasweldo ng 6 na buwan. Wala ka nang babalikan, Rico. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng kumpiyansa, at wala ka ng asawa. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Pinunit niya ang papel pero kalmado lang ako. Kahit punitin mo yan, ang proseso ay tuloy na. Ang ebidensya ng panloloko mo kay Mika at ang pakikipagrelasyon mo kay Bianca ay sapat na para mapawalang bisa ang lahat sa pagitan natin. Lena, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Mahal kita! Sigaw niya habang hila-hila ako ng mga guards palayo. Hindi mo ako mahal, Rico. Mahal mo lang ang pakiramdam na may isang taong laging nandyan para ayusin ang mga kalat mo, huling sabi ko, bago ako tuluyang lumabas ng presinto. Pagdating ko sa ospital sa Makati kinabukasan, sinalubong ako ni Gab. Ito na ang araw ng pangalawang operasyon ni Mika. Lahat ng pondo ay handa na, mula sa kita ng bahay ni Elena at sa tulong ng insurance na ipinaglaban ni Gab para sa amin. Ready ka na? Tanong ni Gab habang hinahawakan ang aking balikat. Tumango ako. Ready na, Gab. 2 taon nating hinintay ito. Nakita namin si Mika,
na nakahiga sa stretcher. Ihahanda na para ipasok sa operating room. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng tapang. Nanay, huwag kang iiyak ah. Maglalaro pa tayo ng habulan paglabas ko, bulong ni Mika. Oo, anak. Pangako ng nanay, paggising mo, wala na tayong kailangang katakutan, sagot ko, habang hinahalikan ang kanyang noo. Pumasok na ang stretcher sa loob. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay bumukas. Operating. Naupo ako sa tabi ni Gab sa waiting area. Nabalot kami ng katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ang katahimikan ng pag-asa. Kinuha ni Gab ang kamay ko at pinisil ito. Sa loob ng operating room, ang puso ng aking anak ay dahan-dahang aayusin. At sa labas, ang aking puso, na matagal nang dinurog at ninakawan, ay sa wakas ay nagsisimula na ring gumaling. Pagkalipas ng 6 na oras sa labas ng operating room, sa wakas ay namatay ang pulang ilaw sa itaas ng pinto. Lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang mask at may bakas ng pagkapagod pero may kasamang ngiti sa kanyang mga mata. The operation was a success, Mrs. Salvador. Maayos na ang valve ng puso ni Mika. She's a fighter, sabi ng doktor. Napaupo ako sa bench, hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng aking mga luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait o galit. Ito ang mga luhang matagal ko nang itinago, luhang nagpapahayag na sa wakas. Tapos na ang pinakamatinding bagyo sa buhay namin. Naramdaman ko ang kamay ni Gab sa aking balikat, tahimik na nakikiramay sa aking kagalakan. 2 taon pagkalipas, ang hangin sa Batangas ay puno ng halimuyak ng bagong giling na kape at sariwang kakanin. Sa tapat ng aming dating maliit na bahay, nakatayo na ngayon ang isang modernong pasilidad. Ang bahay ni Elena Training and Production Center. Hindi na lang ito basta negosyo. Isa na itong social enterprise na nagbibigay ng trabaho at suportang legal sa higit 100 kababaihan na nakaranas ng pang-aapi at pananalapi. Sa gitna ng malawak na garden, nakita ko si Mika na tumatakbo kasama ang aming aso. Wala na ang maputlang balat at ang madaling pagkapagod. Si Mika ay puno na ng buhay. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Nanay, tignan mo, hindi na ako hinihingal, sigaw ni Mika, habang ipinapakita ang kanyang medalya sa track and field mula sa eskwelahan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko sa'yo, anak, ang puso mo ay gawa sa bakal at pagmamahal. Lumapit sa amin si Gab, dala ang ilang mga folder. Matagumpay na ang aming annulment ni Rico. Wala na ang apelidong Villarreal sa aking pangalan. Ako na muli si Elena Salvador, isang babaeng malaya. Lena, heto ang huling ulat mula sa kumpanya, sabi ni Gab. Ang lahat ng utang ni Rico sa mga empleyado ay bayad na gamit ang natitirang assets ng kumpanya na nakuha natin. At si Isa? Nagsimula na siya sa kanyang community service. Tinutulungan niya ngayon ang mga nanay sa kooperatiba na ayusin ang kanilang simpleng bookkeeping. Mabuti naman, sagot ko. Ang mahalaga ay nagkaroon siya ng pagkakataong bumawi. Tumingin ako sa malayo, nabalitaan ko na si Rico ay nahatulan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa estafa at falsification. Si Doña Pilar naman ay nakatira na ngayon sa isang maliit na kwarto sa Cavite. Sinusuportahan ng kanyang malalayong kamag-anak na dati ay hindi niya man lang tinitignan. At si Bianca? Ang huling balita ko ay nagtatrabaho siya sa isang pabrika sa Laguna para buhayin ang kanyang anak, matapos siyang iwanan ni Dante Mendoza nang maubos ang perang ninakaw nila kay Rico. Ang karma ay hindi laging mabilis, pero laging tumpak. Lena, tawag ni Gab. Bakit, Gab? Ang tagal na nating magkasama sa laban na ito, simula niya. May pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Ngayong maayos na ang lahat, siguro ay pwede na nating pag-usapan ang tungkol sa atin. Hindi na bilang abogado at kliyente, kundi bilang 2 taong gustong magkasamang panoorin ang paglaki ni Mika. Ngumiti ako at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Gab, salamat dahil hindi mo ako iniwan noong wala pa akong kahit ano. Pero sa ngayon, gusto ko munang lasapin ang kalayaang ito. Gusto ko munang ipakita kay Mika na ang isang babae ay kayang tumayo sa sarili niyang mga paa bago siya humawak sa kamay ng iba. Tumango si Gab, puno ng respeto. Handa akong maghintay, Lena, kahit gaano pa katagal. Kinagabihan,
Ginanap ang ikatlong anibersaryo ng bahay ni Elena. Daan-daang kababaihan ang dumalo. Karamihan ay may kani-kaniyang kwento ng pighati na nauwi sa tagumpay. Tumayo ako sa entablado, tinitignan ang mga mukhang puno ng pag-asa. Maraming nagtatanong sa akin, panimula ko sa aking talumpati. Paano ko daw nagawang bumangon pagkatapos nakawin sa akin ang lahat? Ang sagot ko ay simple lang, ninakawan nila ako ng pera, ng bahay at ng tiwala. Pero may isang bagay na hindi nila makukuha, ang aking dangal at ang aking pagiging ina. Tumingin ako kay Mika na nasa harapan, katabi ni Nanay Cora at Gab. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa bigat ng alahas. Ang tunay na tagumpay ay ang makatulog sa gabi ng may malinis na konsensya at ang makitang ang iyong mga anak ay lumalaking may respeto sa kanilang sarili. Sa lahat ng mga nanay na nandito ngayon, tandaan ninyo, huwag ninyong hahayaang sabihin ng mundo na wala kayong silbi. Dahil ang kamay na nagluluto, nag-aalaga at nagmamahal ay ang kamay ring may kapangyarihang magpabagsak ng mga mapang-api. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gitna ng ingay, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa isang asawang pinagtaksilan. Ito ay kwento ng isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat bibingka na iniluto ko, ang bawat luhang pinunasan ko ay naging bahagi ng hagdan patungo sa aking bagong buhay. Ninakawan man ako ng lahat, sa huli, ang nakuha ko ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na mayroon ang mga Villarreal. Nakuha ko ang aking sarili, at iyon ang kayamanang hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Tumingala ako sa mga bituin sa langit ng Batangas. Ang gabi ay maliwanag, at sa wakas, ang bukas ay wala na ring hangganan.